Kilala si Charmaine sa kanilang lugar bilang isang gulay vendor na mahilig patusin ang lahat ng racket. Maiahon lang sa kahirapan ang nag-iisa nitong kapamilya. Breadwinner si Charmaine, kaya naman ang isang kahig at isang tuka ay siya ang gumagawa sa kadahilan ng wala na siyang ama at ina. Ang tanging kasama na lamang niya sa kanyang buhay ay ang kanyang nakababatang kapatid na 18 anyos pa lang. 25 taon na si Charmaine. Pilit niya rin na iahon ang pag-aaral ng kanyang kapatid dahil hindi niya gusto na matulad ito sa kanya na hindi nakapag-aral sa kadahilan ng kinailangan na magtrabaho. Last year lang namatay ang ina ni Charmaine habang ang ama niya ay na-overdose sa pinagbabawal na gamot. Ate, okay ka lang ba? Kanina ka pa namumula, samantalang hindi ka naman ganun kaputian para maging tisay. Natawa naman si Charmaine at sinabihan ng kapatid na pumasok na at baka malate na naman ito sa trabaho. Mabuti na lamang ay nasa bandang kalsada ang tirahan nila Charmaine na iniwan ng kanilang ina. Kaya naman, sakto itong pwesto upang magtayo ng munting gulayan na sapat ng pantustos sa araw-araw nilang pagkain. Senior high school na ang kanyang kapatid na si Loretta at 4 na taon na lamang ang kanyang gugulin upang makapagtapos na ito ng pag-aaral. Sigurado ka ate na okay ka lang, ha? Wala na kaming pasok bukas dahil mas maaga ang tapos ng klase namin kumpara sa mga elementarya. Kaya tsak na matutulungan kita sa pagbabantay ng tindahan. Masayang wika ni Loretta sa ate na pilit siyang itinutulak palayo dahil sasapit na ang 12:00 at hindi malapit ang eskwelahan na lalakarin ni Loretta para maabutan ang 8 oras ng pagpasok. Nagpaalam na si Loretta sa kanyang ate, kaya naman nag-umpisa na si Charmaine na gawin ang mga dapat niyang gawin. Sakto naman natapos na siyang manggayat ng pinakbet at chapsuy noong sunod-sunod na may bumili sa kanya. 3:00 ang pahinga ni Charmaine sa pagtitinda dahil kalamitang pahinga ng mga tao ang oras na iyon. Bukod sa paggugulay ay pinasok rin ni Charmaine ang pagiging live influencer at entertainer sa Bigo Live. Nakikita ng kaunting pera kahit hindi ka ganun kasikat. Noong may bumili ay saglit nagpaalam si Charmaine sa kanyang mga viewers at bumalik din naman pagkatapos. Sumapit na ang kinabukasan at nagmamadaling bumangon si Charmaine upang magbukas ng tindahan. Ngunit nagulat siya nung nakita niya ng maraming tao ang bumibili at nandun ang kanyang kapatid na nagbebenta. Sinilipan niya ang orasan at nakitang 7:00 pa lamang ng umaga para makakita ng ganung karaming customer ng gulay. Kung nagulat ka ate, mas nagulat naman ako. Nakalimutan natin na festa ngayon ate at marami ang magluluto ng umaga. Doon naman naliwanagan si Charmaine at tumango-tango na lamang sa kapatid. Saglit siyang naghilamos at nagtali ng buhok bago tulungan ang kapatid na hindi magkanda o gagas sa gagawin at uunahin na customer. Hays, nakakapagod naman pala ate na magtinda ng gulay. Kalamitan pa sa mga customer mo, mga barat, kahit piso ayaw patawad. Natatawang niyakap naman ni Charmaine ang kapatid at sinabing wala pang kalahating araw ay nagrereklamo na ito. Alam mo ate, magtatapos talaga ako sa pag-aaral. Tapos kapag may trabaho na ako, sa'yo ko ibibigay ang unang sweldo ko. Masayang wika ni Loretta sa kanyang kapatid na pinigilan naman siya. Masaya na ako mapagtapos kita sa pag-aaral. Ayokong ipagkait ang pagkakataon dahil ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Edukasyon ang isang bagay na walang makakaagaw sa'yo kahit sino. Wika ni Charmaine kay Loretta na masaya naman sa narinig at mahigpit din na niyakap ang kapatid. Oo nga pala ate, may nakita akong hiring na pwede ang students. Doon sa tabing school, $250 daw ang isang araw. Makakabili na tayo ng cellphone nun kapag nagkataon. Wika ni Loretta. Anong trabaho naman yan, Aber? Agad namang lumawak ang ngiti sa labi ng kapatid ni Charmaine na kanya namang ikinakunot ng noo. Pagbebenta ng katawan, malaki ang kitaan ate, tapos aray naman, joke lang naman ate. Food corner yun sa plaza na malapit sa school, tapos 24/7 ang bukas. Noong una ay hindi pumayag si Charmaine
dahil hindi siya sanay na matagal mawala sa paningin niya ang kapatid. Kahit naman kasi 18 anyos na ito ay isip bata pa rin ang bruha. Noong naiwan nga niya ito sa Divisoria ay halos malumpasay na ito sa takot kahit na nasa likuran lang siya at hindi siya natanaw nito. Please ate, gustong-gusto ko na tulungan ka sa mga bayarin, lalo na at hindi ka na Aray naman ate, nakakadalawa ka na ng hampas sa ulo ha? Pagrereklamo ni Loretta. Ayusin mo nga yung mga ginagamit mong term sa pagsasalita at baka mamaya sa labas kita patulugin kasama ng mga ipis sa kanal. Pagbabanta ni Charmaine kay Loretta na nagpisay naman at naghingi ng sorry. Noong sumapit ang tanghalian ay nagsunod-sunod na ang ingay sa paligid kahit ang pagsigaw ay hindi naging sapat upang magkarinigan sila. Malakas na dagundong ng tambol, float at kung ano-anong instrumentong ginagamit nila upang makalika ng malakas na ingay. May mga nagsagala pa at ang iba naman ay lumulunok ng gas at sinisindihan ang bunganga upang makabuga ng apoy. Dahil kalsada na malawak ang harap ng tindahan/bahay nila Charmaine ay sa harap nila ito na si Pagtigil at doon na lumabas ang 10 clown na batid ni Charmaine ay taga sa kanila lang din. Magpapalaro tayo ng Bring Me para sa lahat. Ang mananalo ay mananalo ng malaking premyo. Sigaw ng MC na naging dahilan ng malakas na sigawan. 6 na contestant lamang ang pinaghihintulutan na sumali at may mga mechanics pa. Maganda at gwapo lamang ang pwede para hindi masagwa tignan ang mga itsura. Sigaw ng MC na ikinatawa naman ng mga manunood. Gulat pa si Charmaine nung puntahan siya ng ilang tao at sinabing sumali, ngunit todo siya tanggi. Sige na Charmaine, malaking tulong sa inyong magkapatid ang premyo kung sakali. Pag-uudyok sa kanya ng kanina lamang ay binarat siyang customer. Hindi na ho talaga. Kontento na po akong pinapanood kayong nagkakasiyahan. Agad natigilan si Charmaine noong humarap na sa kanya halos lahat ng tao at sinabing sumali na siya dahil pasok siya sa mechanics na maganda at ikinatuwa naman niya. Sa huli ay talagang naudyok na siya ng mga ito na masaya namang pinanood ni Loretta. Nakatayo na ngayon si Charmaine at 6 silang nakapalibot sa isang upuan. Stop dance ang mangyayari at 3 babae laban sa 3 lalaki. Noong nag-umpisa na ang tugtog ay agad naman naglakad sila paikot sa 4 na nakapabilog na upuan at mukhang na-attach si Charmaine sa upuan. Kaya sa pagtigil ng kanta ay nakaupo agad siya. Rinig na rinig niya pa ang malakas na hiyaw ng kanyang kapatid na mas kinakabahan pa kaysa sa kanya. Tumugtog ulit ang kanta at tumigil hanggang sa 2 na lang silang natira ng isang lalaki na batid niyang kaedad niya lamang. Nagtataka pa siya sa itsura ng mga tao na akala mo ay kilalang kilala nila ang taong nasa harapan niya ngayon ng kanyang katunggali. Sa pagtigil ng tugtog ay agad siyang naupo sa upuan. Ngunit ang kaninang pakiramdam ng diretsong upuan ay napalitan ng isang matigas na bagay. Doon na lamang na-realize ni Charmaine na nakaupo na siya sa kung sinong noong marinig niya ang impit ng hiyawan ng mga tao at reklamo ng ilan. Agad humingi ng pasensya si Charmaine at gulat pa siya pa rin ang nanalo kahit na malinaw na ang lalaking kanyang naupuan ang dapat. Natapos ang palaro, ngunit nagpatuloy ang kasiyahan ng mga tao sa paligid. Na makabalik si Charmaine sa tindahan/bahay nila ay sinalubong siya ng kanyang kapatid na seryosong mukha. Nakahalupkip pa si Loretta habang matamang tinignan ang kapatid. Isang tanong, isang sagot ng ate. Crush mo ba si Kuya Pogi? Oo, oo. Isang hampas ang agad na tumama sa ulo ni Loretta na ikinaangal naman ito. Nakanguso niyang tinignan si Charmaine na itinanggi naman agad ang tanong niya. We ate, crush mo yun eh. Nahiya ka lang umamin. Hip hip. Sumusobra ka na sa kahampas sa ulo ate. Kalmahan mo lang, di ka ribisco para sumobra. Hihirit pa sana si Charmaine nang hapas sa kapatid. Ngunit muli lang ito nakaiwas sa kamay niya. Sa huli ay sinabihan na lamang niya ang kapatid na tumahimik na at magtinda na lang ng gulay sa tindahan nila. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hanggang sa naging buwan, dahil sa pagkapanalo ni Charmaine sa stop dance ay mas lalong nakilala ng mga tao ang kanyang gulayan.
lumaki ang kita niya sa tindahan na labis naman na ikinatuwa ni Loretta. Mabuti na lang pala dahil sumali ka doon sa palaro ate. Mas lalong nakilala ng mga tao ang kagandahan ko at ang gulay natin. Wika ni Loretta na ikinataas bigla ng kaliwang kilay ni Charmaine. Kumindat pa ang kapatid niya sa isang binatang customer na binarat sila kahapon. Agad binatukan ni Charmaine ang kapatid nang makaalis ang mga mamimili at sinabihan na tumigil sa kakindat sa mga lalaking customer. Hindi yun kindat ate. Napuling lang yung mata ko, kaya napapakindat ako. Dahilan pa ni Loretta na ikinailing lang ni Charmaine. Walang nagawa ang bruha, kundi pumasok na sa loob upang mag-review ng mga aralin at maglinis na rin. Araw ng linggo, kaya naman walang pasok si Loretta sa paaralan at trabaho. Tuwing workdays lang kasi ang araw ng trabaho ni Loretta sa food corner, kaya nagkakaroon siya ng pagkakataon na makatulong sa kanyang kapatid. Sumapit ang kinabukasan, tanghaling tapat na ngunit marami pa rin ang bumibili ng tindahang gulay ni Charmaine. Abala siya sa pag-aasikaso sa mga customer nang biglang may humahangos na dalaga ang lumapit sa kanya. Nakilala niya naman agad ito bilang kaibigan ni Loretta sa paaralan. Ate Charmaine, si Loretta po. Dinala sa barangay. Inaakusahan po siya na nagnakaw daw. Agad nagmamadaling isinara ni Charmaine ang tindahan. Saka nag-aalalang tinungo ang kinaroroonan ng kapatid. Pagkarating pa lamang sa barangay ay rinig na ang sigawan sa loob. Pagkapasok ay nakita ni Charmaine ang kapatid ang kikipagsagutan sa isang babae na kaedad lang din ni Loretta. Parehong inaawat ang dalawang bruha habang pilit naman ng pinapakalma ni Kapitan ang dalawang dalaga. Pero ang kaibahan lang ay inawat ng mga tanod ang babae habang inawat naman ng isang estrangherong binata ang kapatid ni Charmaine. Inosente ako, Kapitan. Sa mukha pa lang, makikita mo na mapagkakatiwalaan ako. Kasi sa mukhang ulit ba ng babaeng yan? Bulala si Loretta habang pilit na inabot ang kaharap niyang babae para masabunutan ito. Agad naman nag-init ang ulo ng kalaban ni Loretta at inabot din ang buhok niya para makaganti sa kanya. Mabuti na lamang dahil malakas ang tanod na may hawak sa babae kaya di masyadong napuruhan si Loretta. Pwede bang magsatigil na kayo? Nagtatalo pa kayo kung sino ang mukhang ulikbas sa inyo. Sa itsura niyo ngayon, mas kamukha niyo pa si Sisa. Sigaw ni Kapitan na kapagpatigil sa dalawa. Agad na lumapit si Charmaine nang makita niya na pinapakalma ng binata ang kanyang kapatid at tinaasan niya ito ng kilay habang inaayos ang gulo-gulo na buhok ni Loretta. Paano ko maaayos ang gulo sa pagitan niyo kung ang gulo-gulo niyong dalawa? Kung hindi pa ako sisigaw ay hindi kayo magpapaawat. Kalmado na ngayon ng wika ni Kapitan. Agad naman humingi ng tawad ang dalawa at napayuko. Ngunit ang mga mata nila ay naglalaban pa rin habang parehong kinakalbo na ang isa't isa sa kanilang mga isip. Ano po ba ang nangyari, Kapitan? Bakit po dinala niyo dito ang kapatid ko? Kilala ko po si Loretta. Imposible pong gumawa siya ng masama. Giit ni Charmaine habang kalmado pa rin ang boses. Napabuntong hininga si Kapitan at nagsimulang ilahad ang buong pangyayari sa kanya. Ayon sa kwento ni Kapitan, si Loretta raw ang nakita ng akusado na si Mika na nagnakaw ito ng 500 pesos sa food corner habang nagtatrabaho ito roon. Ngunit agad na umangal si Charmaine at ipinagtanggol ang kanyang kapatid na ipinagdiinan na hindi iyon magagawa ni Loretta. Muling nagkagulo ang dalawang panig at si Charmaine na ngayon ang nais manabunot sa babaeng nagbibintang sa kanyang kapatid na masamang gawain. Charmaine, iha, maghunos dili ka. Pinagtawag ka rito, hindi para makisali sa basag ulo ng dalawa. Agad namang kumalma si Charmaine at tinigdan na lamang ng masama ang babae. Humingi siya ng paumanhin kay Kapitan at ipinagtanggol ang kanyang kapatid ng taas noo at buong tapang. Naibalik na ang pera na ninakaw ni Loretta. Hindi rin nagsampa ng kaso ang amo niya, kaya maaari na siyang umuwi. Ngunit, under investigation pa rin ang kapatid mo, Charmaine. Napabuntong hininga si Kapitan at tinignan ang dalawang panig. Sandaling binalot ng katahimikan ang buong silid na binasag naman ng binata na nasa likuran ng magkapatid. Nagpakilala rin ito na siya raw si Julian at isa siya sa mga customer na palaging nakatambay sa food corner na pinagtatrabahuan ni Loretta.
Walang ginawang kahit na anong pagnanakaw si Loretta. Inosente siya, Kapitan. Kaya paano siya ang naging magnanakaw samantalang siya naman halos ang umasikaso sa mga customer at hindi siya ang nakatuka sa kinikitang pera ng food corner. May diing wika ni Julian na ikinalingon naman ng magkapatid. Agad nangunot ang noo ni Charmaine dahil sa pagkalito kung sino ba talaga ang binata na kasama nila at bakit ito ipinagtanggol ang kapatid niya. Jowa mo ba siya, Loretta? Pasimpleng bulong ni Charmaine sa kapatid habang abala ang binata sa pagkikipagtalastasan kay Kapitan tungkol sa nakawan na nagaganap. Isang malawak na ngiti naman ang umukit sa labi ni Loretta na magtagpo ang tingin nila ng kanyang kapatid. Ayusin mo yung isasagot mo. Pagbabanta ni Charmaine na agad na ikinanguso ni Loretta at ipinagtapat na kaibigan niya lamang ang binata na ngayon lang nakita ni Charmaine. Natapos ang agrumento tungkol sa nakawan at pinauwi na sila dahil sa ginawang pag-amin ng babaeng kaaway ni Loretta sa barangay ay napatunayan na wala talagang ginawang masama si Loretta. Naiwan ang babae sa opisina ni Kapitan at doon ay hinintay nila ang pagdating ng amo ni Loretta upang alamin ang totoo. Masugid naman na inihati ni Julian ang dalawa sa bahay ng mga ito at magalang na nagpaalam na. Dahil sa maling paratang na ibinintang kay Loretta ay kumalat ang iba't ibang chismis sa kanilang lugar. Iba't ibang marites ang nagkalat kaya hindi malaman ni Charmaine kung sino ba talaga ang nagkalat ng maling storya tungkol sa kanyang kapatid. Unti-unting bumaba ang kita ni Charmaine sa kanyang gulayan na ikinalungkot naman ni Loretta. Hindi mo na dapat inaway pa ang mga chismosang yun, ate. Yan tuloy, mababa na ang kita mo ngayon dito sa gulayan. Agad na paangal si Charmaine dahil sa narinig at sinabi sa kapatid na wala lamang iyon sa kanya. Pera lamang ang kikitain ko sa kanila. Mas mahalaga ka pa rin sa akin dahil ikaw lamang ang pamilya ko. Kung hindi kita ipagtangkol sa kanila, di parang sinabi ko na rin na tama ang mga pininiwalaan nila. Napangiti si Loretta sa tinuran ng kanyang kapatid at niyakap ito ng mahigpit. Naging matumal ang kita ni Charmaine sa mga sumunod na araw. Humupa man ang kuro-kuro ng mga marites sa lugar nila ay hindi pa rin nalinis ang narumihan na pangalan ni Loretta. Mabuti na lamang dahil hindi natanggal sa trabaho ang kapatid niya at yun ang ipinangdagdag nila ng pantustos nila sa araw-araw. Nagpatuloy sa pagtitinda si Charmaine hanggang sa bumalik muli ang dami ng mga customer niya. Wala kasing ibang mabilhan ng sariwang gulay ang mga tao kaya wala silang ibang magawa kundi bumili sa tindahan ni Charmaine. Muling nagbalik ang sigla niya sa pagtitinda na ikinatuwa naman ni Loretta. Nung naging matumal kasi ang tindahan nila ay nakita niyang nalungkot ang kanyang kapatid. 3:00 pa lamang ng umaga at hindi pa man sumisikat ang haring araw ay nasa bagsakan na si Charmaine upang mag-angat ng gulay ng kanyang ititinda mamaya sa kanilang lugar. Siksikan man at maingay ang paligid, nagagawa pa rin niyang ngumiti sa mga tindero at tindera na palagi niyang binibilhan ng gulay. Matatanda na ang ilan sa mga tindera ng gulay, kaya naman minsan ay nagpasya siyang pansamantalang tulungan ang mga ito sa pagtitinda bago tuluyang umuwi. Nasa daan na si Charmaine patungo sa sakayan na mapadaan siya sa isang mini bookshop. Agad niyang naalala ang kapatid na si Loretta na mahilig sa mga libro at nagpasyahan na pumasok sandali sa loob. Abala siya sa pagtingin ng mga libro na may tatak na presscom nang may marinig siyang pamilyar na boses. Mula sa kinatatayuan ay natanaw ni Charmaine si Julian na nasa counter at kausap ang isang sales lady. Hindi na lamang sana niya papansinin ang binata nang biglang pumasok ang isang lalaki at nilapitan nito si Julian. Sandaling natigilan si Charmaine at agad namukhaan ng lalaki bilang nakatunggali niya sa stop dance. Hindi niya namalayan na tumagal pala ang pagkatitig niya sa lalaki. Kaya na magtagpo ang kanilang mga mata ay pareho silang nagulat sa presensya ng isa't isa. Si Charmaine ang unang umiwas ng tingin at tumalikod. Ngunit ang pakiramdam ng maluwag na daan ay napalitan ng napakatigas na bagay. Mahina siyang napadaing sa sakit at agad na napahawak sa kanyang sentido na namumulan na ngayon dahil sa pagkakauntog niya sa bookshelf. Dahil doon ay tuluyan na siyang napansin ni na Julian. Nilapitan siya nito at kinausap kung kamusta na ang lagay nilang magkapatid. Kasabay ng pagsagot niya sa tanong ay
ang paglapit naman ng lalaki sa kinatatayuan nila. Tahimik lang ito nakinig sa kamustahan nila na ikinailang naman niya. Nakalimutan ko palang ipakilala ang kuya ko, Ate Charmaine. Ang kuya ko nga pala, si Kuya Hans. Kuya, si Ate Charmaine. Wika niya sa dalawa. Agad naman nakipagkamay at ngumiti si Hans, kaya kitang-kita ni Charmaine ang pantay at puti nitong mga ngipin. Agad siyang natulala sa kagwapuhan ng lalaking kaharap. Ayaw mo ba makipagkamay sa akin? Tura ni Hans, dahilan para matauhan bigla si Charmaine. Agad nitong kinuha ang kamay ng lalaki at nakipagkamay ng matiwasay. Hindi rin nagtagal ang pagtatagpo nila dahil nagpaalam na si Charmaine sa dalawa. Sabay ka na sa amin, Ate Charmaine. Madadaanan din naman namin ang bahay niyo eh. Biglang alok ni Jillian sa kanya. Noong una ay tumatanggi pa si Charmaine sa alok nito, pero sa huli ay naudyok din namin siya ng binata. Sa buong biyahe ay hindi naging tahimik ang kotse. Paminsan-minsan ay kinakausap ni Jillian si Charmaine, ngunit madalas nakausap ng binata ang kanyang Kuya Hans. Mag-aalas 5 na ng madaling araw nang tuluyang huminto ang kotse sa harap mismo ng bahay nila Charmaine. Agad siyang nagpasalamat sa dalawa at inaya ang mga ito na pumasok muna sandali sa loob upang makakain at makapagpahinga na rin. Dali ang tumanggi si Jillian sa alok ni Charmaine, dala ng nararamdaman niyang hiya. Ngunit kabaliktaran naman ang naging sagot ni Hans rito. Sa huli ay pumayag rin ang dalawa sa paanyaya niya. Sa unang tapak pa lamang ni Jillian at Hans sa loob ay agad napansin ng dalawa ang kalumaan ng bahay na tinitirhan ng magkapatid. Sala ang unang bumungad sa kanila at agad inaanyayahan ni Charmaine na maupo ang dalawa sa isang kupas na sofa. Sakto naman na lumabas si Loretta sa isang kwarto at halata sa mukha nito ang gulat dahil sa presensya ng hindi niya inaasahang panauhin. Agad na naghanda ang magkapatid ng pagkain, 4 na tasa ng kape at isang supot na pandesal na binili ni Charmaine kanina sa pamilihan. Payapang kumain ang lahat habang binabalot ng katahimikan ang buong bahay. Ang kaninang madaldal na si Jillian ay biglang tumahimik sa tabi ng kanyang Kuya Hans. Magkatapat na upuan sila Hans at Charmaine at ganun din naman sila Jillian at Loretta. Sino ang nagtimpla ng kape? Basag ni Hans sa nakabibinging katahimikan. Agad namang sumagot si Loretta na siya ang nagtimpla ng mabilis namang pinuri ni Hans at Jillian. Dahil sa pagbasag niya ng lalaki sa katahimikan ay medyo naging komportable na ang magkakapatid sa kanilang presensya. Aalis na kami. Salamat sa pansamantalang pagpapatuloy sa amin sa loob. Salamat din sa inihanda niyong pagkain. Matapos makapagpaalam ay nilingon muna nila ang dalawa at kinawayan ang mga ito. Napangiti na lamang ang dalawa dahil sa mga kilos ni Hans at Jillian. Muling nagbalik sa normal ang buhay ni Charmaine. Magtitinda siya ng gulay at magiging live influencer at entertainer sa Bigo Live. Samantalang si Loretta naman ay naging abala sa trabaho nito sa food corner. Sumapit ang isang araw, 3:00 na ng hapon, kaya naman nagpahinga muna siya sa pagtitinda at pumasok sa loob ng silid ni Loretta upang tignan kung mabuti na ba ang lagay nito. Tapos yan ang painumin ng gamot ang kapatid nang may biglang kumatok sa kanilang pinto. Dahil sa pag-aakalang customer iyon ay pinuntahan niya na ang pinto. Pagkabukas pa lamang ng pinto ay bumungad na kaagad sa kanyang ilong ang mabangong pabango ng lalaki. Hindi maiwasang matigilan si Charmaine nang bumungad sa kanyang harapan ang mukha ni Hans na nakataas pa ang kamao na akmang kakatok sa pinto. Good afternoon, Charmaine. Pagbati ni Hans na lumingon pa sa likod nito, doon lamang niya napansin si Jillian na nakatago sa likuran ng sariling kapatid nito. Nabalitaan ko po kasing may sakit ngayon si Loretta. Pwede ko po ba siyang dalawin? Kahit saglit lang, Ate Charmaine. Sandaling natigilan si Charmaine sa winika ni Jillian. Ngunit hindi rin naman nagtagal ay malugod niyang pinapasok sa loob ang dalawa. Dala ang kumpol ng puting rosas ay pumasok si Jillian sa silid ni Loretta. Samantalang si Hans naman ay naiwan kasama si Charmaine sa sala. May customer na bumili kaya sandali muna siyang nagpaalam kay Hans. Bumalik din naman agad siya pagkatapos. Matagal mo na ba yung ginagawa? Napatigil si Charmaine sa paghahanda ng pagkain at napatingin kay Hans.
Ang ibig kong sabihin, yung pagtitinda mo ng gulay. Paglilinaw ng lalaki, muli nang patuloy sa ginagawa si Charmaine at sinagot ito ng isang tango. Bata pa lang ako, nagtitinda na ako ng gulay. Wala mahirap lang kami, kaya kailangan ko talagang kumayod para may makain kami sa pang-araw-araw. Huminto sa ginagawa si Charmaine at tinignan sa mga mata ang kaharap. Ganito siguro talaga kapag ipinanganak kang mahirap, kayod ang kayod kahit pagod na pagod ka na. Wala kailangan talagang magtrabaho para hindi ka mamatay sa gutom. Hindi maiwasang mapatulala si Hans sa mukha ni Charmaine nang mabakas niya sa mga mata nito ang lungkot. Lungkot na mababasa kaagad kapag tinitigan ang maganda nitong mga mata. Hindi rin naman nagtagal pa si Jillian sa silid ni Loretta at lumabas din matapos pagmasdan ang natutulog nitong mukha. Nadatan niya ang kanyang kuya na tinutulungan si Charmaine sa paghanda ng pagkain. Lumapit siya sa mga ito at tumulong din. 4:00 na ng hapon, tirik pa rin ang haring araw sa labas. Nakahanda na sa pag-alis ang dalawa nang maglakas loob si Jillian na magsalita. Nasa harapan na sila ng pinto. Ngunit, papayag ka po ba kung may magtangkang manligaw kay Loretta? Biglang tanong ni Jillian na ikinabigla ni Charmaine. Nanatili namang nakikinig at naghihintay din ng sagot si Hans na nasa labas na ng bahay nila Charmaine. Nakadepende ang desisyon ko kung anong klaseng lalaki ang manliligaw sa kapatid ko. Bakit mo naman natanong? May balak ka bang manligaw sa kapatid ko? Naging seryoso ang mukha ni Charmaine habang matamang nakatingin sa kaharap ng binata. Napalunok naman bigla si Jillian, tila nasindak sa seryosong mukha ni Charmaine. Bakit po? Hindi ka po ba papayag kung ako man ang maliligaw kay Loretta? Biglang tanong ni Jillian. Napaisip naman bigla si Charmaine nang biglang sumingit si Hans sa kanilang usapan. Oo, manliligaw siya sa kapatid mong si Loretta. Singit ni Hans sa usapan nila. Nang tumingin siya sa mukha ni Jillian ay masama ng tingin nito na ipinupukol ito sa kanya. Ang dami mo pa kasing paligoy-ligoy. Ako na ang nagsabi para di ka na mahirapan pa dyan. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanyang kapatid. Si Charmaine naman ay napabuntong hininga na lamang dahil sa narinig. Natigil sa pagtatalo ang magkapatid na magsalita si Charmaine. Masyado pang bata ang kapatid ko para makipagrelasyon. Kung sakali mang masaktan mo siya habang kayo, magagamot mo ba ang sugat na maaari mong maidulot sa puso niya? Biglang wika ni Charmaine, dahilan para matahimik ang dalawa sa pagtatalo. Tinignan niya si Jillian sa mga mata nito. Si Loretta na lang ang nag-iisa kong dahilan para magpatuloy sa buhay. Kaya paano mo masisigurado sa akin na hindi mo siya masasaktan sa dulo? Napayuko na lamang si Jillian dahil sa narinig. Paano naman kung maging masaya si Loretta sa piling ni Jillian? Muling pagsingit ni Hans sa usapan. Taas ang noo na tinignan niya sa mga mata ang kaharap na si Charmaine. Agad naman siyang napatulala sa magandang mata ni Hans. Ang relasyon ay parang sugal. Hindi mo malalaman ang kahinatnan kung hindi ka tataya sa laro ng pag-ibig at tadhana. Ano naman ngayon kung masaktan sila pareho? Mas mabuti nga nang sumugal sila kaysa sa magpadala sa takot ang resulta sa hinaharap. Alam mo Charmaine, sa lahat ng bagay ay kailangan mong sumugal. Mabuti man o masama ang maging resulta ng pagsugal mo, at least may natutunan kang aral sa dulo. Ang kaninang puno ng alinlangan na puso ni Charmaine ay unti-unting nalusaw sa mga salitang binitawan ni Hans. Sa huli ay napapayag din niya ang kapatid ni Loretta sa binabalak ng manliligaw ng kanyang kapatid sa kapatid nito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging laman ng usapan si Loretta dahil sa paniligaw sa kanya ni Jillian. Walang pinalampas na araw ang binata upang bisitahin si Loretta sa bahay man ito o sa trabaho o sa paaralan. Hatid sundo pa ito ng binata na labis naman niyang ikinatuwa. Samantalang si Charmaine naman ay masayang pinapanood ang dalawa kapag dumadalaw si Jillian sa kanilang bahay. Kasama pa rin ito ang kanyang kuya Hans. Nagpatuloy ang bawat araw hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Charmaine. Dahil sa pagiging abala ay
nakalimutan niya mismo ang sariling araw ng kanyang kapanganakan. Sa tulong ni na Julian at Loretta ay bumuo si Hans ng isang plano para sa birthday ni Charmaine. Madaling araw pa lamang ay nagpa-reserve na kaagad si Hans ng isang mamahalin at napakalaking cake na kasing laki ng isang painting sa museum. Sa pagsapit ng dilim ay sinundo ni Hans si Charmaine at sinabi na nag-aaway ang mga kapatid nila sa food corner pinagtatrabahuan ni Loretta. Dahil sa bugso ng damdamin ay agad siyang sumama rito upang puntahan ang dalawa. Pagkarating sa lugar ay sinalubong sila ng dilim. "Pinagtitripan mo ba ako, Hans? Wala namang tao dito eh." Giit ni Charmaine na nasa tapat na sila ng pinto ng food corner. Napangiti na lamang si Hans at sinabi rito na buksan nito ang pinto. Doon na tumamba kay Charmaine ang inihandang surprise birthday party ni Hans. Napalingon si Charmaine sa kanya at tumango lamang siya rito. Sinasabing pumasok siya sa loob at mag-enjoy. Kantahan, bardagulan, tawanan at kainan. Mabilis na binalot ng saya ang buong sulok ng food corner na nirentahan ni Hans para sa kanyang matagumpay na plano. "Sa lahat ng birthday celebration ko, ito ang pinakamasaya at pinakamemorable sa lahat. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng magarang birthday party. Nakontento na kasi ako sa simpleng mga bagay. Kaya ngayon na plinano mo pala ito, hindi ko na ito makakalimutan pa. Salamat sa lahat, Hans. Bakit ba ang bait-bait mo sa akin? Sa amin, may binabalak ka no?" Unti-unting umukit ang ngiti sa labi ni Hans habang nakatingin sa kawalan. "Kung may binabalak man ako, sinisigurado ko naman sa'yo na lahat ng balak ko ay tanging makakabuti lang para sa'yo. Yun lang muna ang masasabi ko." Naging masaya ang 4 na araw na iyon. Ngunit ang lahat ng tuwa at ngiti ay napalitan ng hinagpis at luha nang pasukin ng magnanakaw ang tindahan / bahay nila Charmaine. "Huwag na kayong mag-alalang dalawa. Kami na ang bahala sa paghahanap sa magnanakaw na iyon. Sisiguraduhin ko magbabayad siya sa ginawa niyang pagnanakaw sa inyo." Bakas ang determinasyon at paniniguro sa mukha ni Hans habang sinasambit ang mga salitang iyon. Nagawi ang tingin niya kay Charmaine na inaalo ni Loretta sa labis na pag-iyak. Hindi niya maiwasang manlumo sa nakikitang luha nito na walang awat sa pagtulo. "Ang pinaghirapan ko, nawala na lahat sa isang iglap lang. Paano na kaming mabubuhay ng kapatid ko? Ang pagtitinda lang ng gulay ang tanging ikinabubuhay namin. Paano na ngayon?" Hinagpis si Charmaine nang maiwan silang dalawa ni Hans sa kanyang silid. Agad siyang isinubsob ni Hans sa kanyang balikat at maingat itong niyakap habang inaalos sa pag-iyak. "Hindi pa naman katapusan ng mundo. Hanggat nabubuhay at humihinga ka pa, may pag-asa pa, Charmaine. Huwag mong isipin na wala ng iba pang solusyon sa problema mo dahil hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kayang solusyonan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Tumigil ka na sa pag-iyak." Pag-aalaw ni Hans habang nakayakap pa rin kay Charmaine. Lumipas ang buong maghapon ng pag-iyak lang ang ginawa ni Charmaine. Napakalma man siya ni Hans ng panandalian, ngunit hindi nito naalis ang lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Labis nag-alala si Hans sa kahinat na nangyaring nakawan. Para sa kanya ay malaki ang nawalang pera na dapat sana ay pang tuition ni Loretta. Balak sana niyang tulungan ito sa paghahanap ng ibang trabaho, ngunit nangangamba siya na baka tumanggi lang sa kanya si Charmaine. Naghahanap ng trabaho at mabibigo sa loob ng 1 linggo ay yun lang ang naging buhay ni Charmaine. Gusto sana siyang tulungan ni Hans sa paghahanap ng ibang trabaho, ngunit patuloy lamang siyang tumatanggi rito. May nahanap siya na hiring ng mga kasambahay at agad naman siyang nag-apply upang makapagsimula na sa kanyang bagong trabaho. Ngunit hindi rin namang nagtagal si Charmaine sa trabaho na iyon dahil sa may pagkamanyak ang kanyang naging amo na lalaki. Nang walang mahanap na matinong trabaho upang maging kasambahay ay nagbalak si Charmaine na maging tendera muli ng gulay, ngunit sa iba ng tindahan. Muli siyang nabigo sa paghahanap kaya malungkot na lamang siya na umuwi sa kanilang bahay. Mabuti na lamang dahil may trabaho si Loretta sa food corner, kung hindi ay
Wala na silang mapantustos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gabi na nang tuluyang makauwi si Charmaine. Agad niyang nadatnan si Hans sa gilid ng kanilang pinto, nakaupo at nakadukmo lamang doon. Nangunot ang noo at mabilis na nilapitan ito. "Hoy Hans!" Tawag niya nang pansin sa lalaki. Nag-angat ng tingin sa kanya si Hans at napangunot din ang noo nito. Tila ba naaninag kung sino ang nasa kanyang harapan ngayon dahil madilim sa labis at tanging buwan lamang ang nagbibigay ng liwanag sa kalangitan ay hindi niya maaninag ang mukha ng babae. Nasa harapan niya at lasing ang boses na tinanong niya kung sino ito. Doon lamang napagtanto ni Charmaine na lasing si Hans. Agad siyang nakonsume at ipinasok sa loob ng kanilang bahay ang lalaki. Hirap pa siyang ipasok ito dahil masyado itong magulo kung kumilos at lamang din ang laki ni Hans kaysa sa kanya. Maituturing na medium si Charmaine, samantalang si Hans naman ang large. Matagumpay naman na ipasok niya sa loob ang lalaki. Dalian niya itong ipinaupo sa luma nilang sofa. Matapos kumuha ng maligamgam na tubig ng palanggana, bempo at isang baso ng tubig ay nagbalik si Charmaine sa pwesto ni Hans. Na makaupo siya sa tabi ng lalaki ay doon lamang niya napansin na nakatulala na pala ito sa kawalan habang ang isang braso ay ginagawang unan. Nagsimula siyang magpiga ng bempo sa maligamgam na tubig na palanggana nang biglang magsalita si Hans na nakapagpatigil sa kanya. "Ang tiwala ang pinakapambihirang bagay sa buong mundo bukod sa pagmamahal. Hindi mo kasi makukuha kaagad ang tiwala ng isang tao sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit kapag ang tiwala ay nasira, maaari sa isang kisap mata lamang ito ay tuluyan ng mawawala." Napatango naman si Charmaine sa wika ni Hans. Muli siyang nagpatuloy sa pagpupunas sa bempo sa lalaki habang ang kanyang tenga ay nakikinig. "Kaya tiwala ang isa sa pinakapambihirang bagay ay dahil ang ibang mga tao ay binabaliwala lang ang halaga nito, tulad ng pag-ibig. Kumpara sa pag-ibig, ang tiwala ang pinakamahirap na makuha sa lahat. Ilang buwan o taon at dekada ang kailangan bago tuluyan kang pagkatiwala ng isang tao." Muling napatango si Charmaine sa sinabi nito. Akala niya ay wala nang iba pang sasabihin si Hans. Ngunit nabigla na lamang siya nang hawakan siya nito sa kanyang kamay na may hawak na basang bempo. "Bakit ang hirap mong pagkatiwalaan ako, ha Charmaine?" Tila ba sandaling tumigil ang pag-ikot ng mundo dahil sa tanong ni Hans sa kanya. Hindi niya inaasahan na bigla na lamang may pumatak na luha sa kaliwa nitong mata habang nakahiga pa rin sa sofa. "Gusto kitang tulungan sa paghahanap mo ng trabaho, pero grabe ka kung makatanggi sa mga alok ko na para bang hindi ka talaga nagtitiwala sa kakayahan kong tumulong." Napabuntong hininga na lamang si Charmaine dahil sa narinig. "Hindi ibig sabihin na tinanggihan ko lahat ng alok mo na patulong ay hindi na kita pinagkakatiwalaan." Panimula ni Charmaine. Inalis niya ang kamay ni Hans na pumipigil sa kanya upang mapunasan ito ng basang bempo. "Tinanggihan kita dahil ayoko na sabihin ng iba na inaabuso ko ang kabaitan mo. Kaya huwag mo sanang isipin na hindi ako nagtitiwala sa iyo o sa kakayahan mo. Hindi lang naman kasi sa pagpayag sa isang alok ang magpapakita na pinagkakatiwalaan ka ng iba. Makulay ang mundo at isip ng mga tao. Maraming paraan upang makita na pinagkakatiwalaan ka ng iba. Tulad na lamang ng pag-aatang sa iyo ng responsibilidad, ibinigay nila sa iyo ang responsibilidad na yon dahil nagtitiwala sila sa kakayahan mo. Isa pang halimbawa ay ang pagpasok ko sa iyo lagi dito sa loob ng bahay namin. Mahigit 2 buwan pa lang kitang kilala. Kayo ng kapatid mong si Jillian, pero dahil nakuha niyo na ang tiwala namin ay malayo na kayo nakakapasok dito sa loob." Tumigil sa ginagawa si Charmaine at tumingin sa mga mata ni Hans na nakatitig na rin pala sa mukha niya. "Minsan kasi Hans, pansinin mo rin yung mga simpleng detalye. Huwag puro malalaking bagay sa buhay ang pansinin mo dahil madalas na makita ang mga mahalagang bagay sa mga simpleng sitwasyon." Sandali silang nagkatitigan hanggang sa mapadako ang mga mata ni Hans sa kanyang mamumulang labi. Napagaya din tuloy siya at naggawi rin ang kanyang mga mata sa labi nito.
Naputol ang kanilang titigan ng labi ng hapiti ni Hans ang kanyang leeg patungo sa mukha nito. Isang dangkal na lamang ang pagitan ng kanilang mga mukha na may tinuruan si Hans. Ano bang ginawa mo sa akin, Charmaine? Napakabilis ang tibok ng puso ko ngayon. Ganito na ba talaga kalala ang pagkahulog ko sa iyo? Mahal na ba kita ha, Charmaine? Sinakop ng pinaghalong amoy ng alak at amoy ng mentos ang ilong ni Charmaine nang magsalita si Hans. Pabulong lamang iyon, ngunit rinig na rinig pa rin ni Charmaine. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine na nagtagpo ang kanilang malalambot na mga labi. Gumalaw ang labi ni Hans upang sakupin ang labi niya ng buong buo. Samantalang si Charmaine naman ay tila tuod habang patuloy na nilalasap ni Hans sa kabuuan ng kanyang labi. Huminto sa paghalik sa kanya si Hans at pinagdikit nito ang kanilang mga noo. Siguro nga, tama sila. Tuluyan na akong nahulog sa patibong ng pag-ibig. Naiwang nakatulala si Charmaine sa lalaking nasa kanyang harapan, samantalang si Hans naman ay nakatulog nang matapos sambitin ang kanyang huling mga salita. Sumapit ang kinabukasan, tanghaling tapat na magising si Hans. Noong una ay nagtataka pa siya kung kaninong bahay siya napadpad, ngunit di rin naman nagtagal ay napagtanto niya na nasa loob siya ng bahay nila Charmaine. Kumikirot ang ulo ng tuluyang makabangon si Hans mula sa pagkakahiga sa maliit na sofa. Nang makarating si Hans sa kusina ay nadatnan niya si Charmaine na hinahanda ang hapagkainan. Natigilan pa ito nang makitang gising na siya, ngunit agad din naman nag-iwas ng tingin ang dalaga. Kaya naman nagtaka si Hans kung may ginawa ba siyang masama o di kaaya-aya, kaya ganun na lamang ang reaksyon nito sa kanya. Adobo at paksiw ang ulam na niluto ni Charmaine. Nagtimpla rin ang dalaga ng 2 tasa na mainit pang kape na sinamahan pa ng mainit-init pang pandesal. Umupo siya sa katapat ng upuan ni Hans at tila walang nangyari na pinakisamahan ito. Ngunit hindi rin naman nagtagal ay biglang nagtanong si Hans kung may ginawa ba itong masama habang ito ay lasing, na agad na nagpabilao kay Charmaine sa kinakain nitong pandesal. Uminom ka muna ng tubig. Pag-abot ni Hans na isang baso ng tubig sa dalaga, nang makitang nahimasmasan na ito ay muli siyang nagtanong, ngunit saktong umiinom ng tubig si Charmaine kaya nabugan niya ang tubig na iniinom sa mukha ni Hans. Grabe naman Charmaine, wag mo namang gawing lababo ang gwapo kong mukha. Yun ang lababo o, doon ka bumuga ng tubig. Biglang reklamo ni Hans sa kaharap. Natawa naman bigla si Charmaine dahil sa naging reaksyon nito habang paminsan-minsan ay nauubo pa rin dahil sa bumarang tubig sa kanyang ilong. Agad namang humingi ng tawad si Charmaine at pinilit na maging seryoso ang mukha. Wala ba ngayon dito si Loretta? Magtatanghali na kasi ay di pa rin siya sumasalo dito sa pagkain. Tsaka ang tahimik ng bahay, di ako sanay na walang maingay na Loretta sa paligid. Biglang pansin ni Hans sa katahimikan ng buong bahay. Nagpatuloy sila sa pagkain habang nag-uusap ng iba't ibang mga bagay. Wala si Loretta ngayon dito. Sumama siya sa field trip nila sa school. Pangalawang araw niya ngayon kasama ang kaklase niya. Mamayang gabi siguro ay uuwi na sila galing sa field trip nila. Sabi kasi niya ay 2 days lang daw ang field trip na iyon. Paliwanag pa ni Charmaine. Napatango naman si Hans sa nalaman at binuko ang dinadanas na pangulila ng kanyang sariling kapatid na si Julian. Natawa na lamang si Charmaine dahil sa nalaman nito. Pagkatapos makakain ay nagpaalam na rin si Hans na aalis na at uuwi na sa sarili nitong bahay. Saktong 12:00 ng tanghali nakarating ang binata sa sarili nitong kondo. Agad namang bumungad sa kanya ang kapatid na si Julian na makalat na kumakain ng popcorn sa kanyang sofa habang nagmo-movie marathon sa flat screen TV niya na kasing laki ng TV sa sinihan. Buti naman at umuwi ka pa kuya. Kamusta naman ang pambabae mo sa bar kagabi? Balita ko ay pinagpalit mo na raw si Ate Charmaine sa mga babae roon? Aray naman, huwag naman ganyan kuya. Kadarating mo lang. Magpahinga ka kaya muna bago ka manakit dyan. Biglang reklamo ni Jillian na makatanggap siya ng hampas sa kanyang ulo na galing mismo kay Hans. Napairap na lamang si Hans bago itinanggi ang paratang ng kanyang kapatid na pambabae. Walang kwenta ang pambabae kung mawawala rin naman ang babaeng binabala ko pakasalan. And by the way, di ko ipagpapalit sa kahit na sino si Charmaine.
Take note of that, brother. Noong una ay nawalan pa ng signal ang utak ni Julian at kunot ang noong nakatingin lang sa nakatalikod at naglalakad papalayo na figura ng kanyang kuya. Ngunit nabulunan na lamang siya na mapagtanto ang nais sabihin ni Hans sa kanya. Loko kuya, umamin ka na ba kay Ate Charmaine? Bakas ang gulat sa boses at mukha ni Julian. Napangisi na lamang si Hans habang patuloy na tinatahak ang daan patungo sa kanyang silid at di nasagot pa ang kanyang kapatid. Sumapit ang kinabukasan, nakauwi na si Loretta, samantalang si Charmaine naman ay tuluyan na nawalan ng pag-asa na makakahanap pa siya ng trabaho. Nagpatuloy na lamang siya sa pagiging live influencer at entertainer sa Bigo Live upang kahit papaano ay makatulong sa kanyang kapatid na si Loretta. Sandali siyang nagpaalam sa kanyang mga viewers na may kumatok sa kanilang pinto. Wala si Loretta dahil araw ng Lunes at may trabaho ito sa food corner. Sa pagbukas ng pinto ay ang pagsakop ng palalaking pabango sa ilong ni Charmaine. Nagulat na lamang siya nang bumungad sa kanya ang pagmumukha ni Hans. Ang lalaki ay may daladalang kumpol ng pulang rosas na agad namang inabot sa kanya pagkatapos itong bumati. May pupuntahan ka yata. Ganda ng pormahan natin ngayon eh. Tanghaling tapat pero umaalingaso pa yung pabango mo. Napangiwi na lamang si Hans sa komento ni Charmaine at agad na patanong kung mabaho ba siya dahil sa sobrang paggamit ng pabango. Huwag ka mag-alala Hans, tanggap kita kahit amoy imbornal ka pa. Birong bigla ni Charmaine na ikinasama naman ng mukha ni Hans. Natawa na lamang siya sa reaksyon ng kanyang bisita at sinabing biro lamang niya iyon. Nang tuluyang makapasok sa loob ay nadatnan ni Hans ang Bigo Live na ginagawa ni Charmaine. Tinanong niya ang dalaga kung ano ang ginagawa nito sa Bigo Live. Kaya naman, sinagot iyon ni Charmaine. Tinapos muna niya ang kanyang ginagawa sa Bigo Live bago tuluyang harapan si Hans. Ano palang ginagawa mo dito? Kung pagkain man ang ipinunta mo dito, paubos ng supply namin ng pagkain dahil wala pa akong nahahanap na ibang trabaho. Doon ka na lang sa kondo mo. Siguradong mas maraming pagkain ang nakastock sa refrigerator mo. Wika ni Charmaine sa pabirong paraan. Agad naman napakamot sa kanyang sariling sentido si Hans. Grabe ka na talaga sa akin, Charmaine. Patay gutom talaga ang tingin mo sa akin. Hindi naman ako yung palaging umuubos ng stock ng pagkain niya sa refrigerator ah. Tila ba, nagdadamdam ng giit ni Hans sa dalaga. Natawa na lamang si Charmaine dahil sa narinig. Agad niya namang inaya na magmerienda ang lalaki. Matapos makapagmerienda ay nagpaalam saglit si Hans upang saglit na makagamit ng CR. Habang nasa banyo ito ay biglang tumunog ang phone ni Charmaine at nang tignan niya kung sino ang nag-message ay si Julian lang pala. Ate Charmaine, nandyan na ba sa bahay niyo si Kuya Hans? Dalian namang napakunot ang noo ni Charmaine at sinagot na lamang ng oo ang maliligaw ng kanyang kapatid. Charmaine, pwede ba akong manligaw? Yan po ang gustong sabihin ni Kuya Hans sa'yo, kaya siya pumunta dyan sa inyo. Inunahan ko na siya kasi alam kong marami pa siyang paligoy-ligoy na gagawin dyan. Hulaan ko, nasa CR siya ngayon. Siguradong nag-e-ensayo na yun kung ano ang dapat niyang sabihin. Nanlalaki ang mga mata ni Charmaine dahil sa kanyang nabasa at napalingon sa banyo na kinaroroonan ni Hans. Napailing na lamang siya sa kabaliwan ng magkapatid. Lumipas ang ilang minuto bago tuluyang lumabas si Hans sa palikuran. Naguhugas na siya ng mga pinagkainan nilang pinggan nang lumapit ito sa kanya. Nagpresenta ang lalaki na siya na ang maghuhugas. Ngunit hindi pumayag si Charmaine sa inaalok niyang tulong. Maupo ka na lang dyan, bisita kita, kaya ako ang dapat nang gumagawa nito. Giit ni Charmaine na lihim na ikinabuntong hininga ni Hans. Nagpa siya itong maupo muna sa kanina nitong inuupuan. Nagka-boyfriend ka na ba, Charmaine? Biglang tanong ni Hans na sandaling ikinatigil ni Charmaine sa ginagawa bago ito umiling at sumagot ng wala pa. Agad ang taka si Hans dahil sa nalaman. Nagtanong pa ito muli na tila di naniniwala sa sinabi ng dalaga. Alam mo Hans, ang buhay ng tao ay hindi naman laging nakaikot lang sa paghahanap ng karelasyon. Ano naman ngayon kung wala akong naging boyfriend simula nang maipanganak ako?
Ikinabawas ba ng halaga ko ang bagay na iyon? Hindi naman, di ba? Kaya wag kang magtaka kung bakit may ibang mga tao na no boyfriend since birth. Wika ni Charmaine na tumigil pa talaga sa paghuhugas ng pinggan upang lumingon kay Hans. Napatango at napangiti ang lalaki bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Muli siyang nagbalik sa ginagawa. Paano kung may manligaw sa'yo? Papayag ka bang magpaligaw? Tuluyan na pahinto sa paghuhugas si Charmaine dahil sa biglaang tanong ni Hans. Nilingon niya pa ang binata bilang paniniguro na tama ang kanyang narinig at hindi lamang siya nabingi. Ang kaninang akala niya ay biro lamang ni Julian ay unti-unting nagaganap sa kasulukuyan. Hindi niya ipinahalata na nakaramdam siya ng kaunting pagkailang sa tanong nito sa kanya. Depende. Laging nakadepende ang magiging desisyon ko kung ano klase ng tao ang magtatakang pumasok sa tahimik kong mundo. Napansin ni Charmaine ang biglaang paglunok ng ginawa ni Hans. Napaiwas tuloy siya ng tingin dito. Paano kung... Sino yan? Naputol ang sasabihin sana ni Hans nang biglang tumunog ang cellphone ni Charmaine. Agad naman iyon tinignan ng dalaga na lihim na ikinanguso ni Hans. Bigla ring tumunog ang cellphone ni Hans kaya agad niya rin itong tinignan. Napamura na lamang siya nang mahinya na mabasa ang mensahe ng kanyang kapatid na si Julian. Alam kong hanggang ngayon ay di mo pa rin nasasabi kay Ate Charmaine na gusto mong manligaw sa kanya. Kaya nag-text na ako sa kanya ngayon para sabihin na diretso ang gusto mong sabihin sa kanya. Thank me later lang kuya. Good luck sa'yo kuya. Mula sa isip ni Hans ay pinauunlanan niya na malulutong na mura ang kanyang kapatid. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo nang muling ibalik ang kanyang tingin kay Charmaine. Imbis na umatras ay naglakas loob si Hans na sabihin sa personal ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagpahinga siya ng malalim bago humakbang palapit sa kinatatayuan ni Charmaine. Nandito ako ngayon sa harapan mo na wala ng alak sa sistema. Maayos ang pananamit at naglalakas loob para makuha ang iyong matamis na oo. Nandito ako para tanungin ka kung pwede ko bang patunayan ang sarili ko sa'yo sa pamamagitan ng paniligaw ko? Alam ko na wala pang isang taon tayo magkakilala. Pero maniwala ka man o hindi, nagustuhan na kita simula ng una kitang makita. Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Kaya ko naman maghintay ng ilang buwan o taon para... Nahinto sa pagsasalita si Hans nang bigla niyang marinig ang matamis na oo ni Charmaine. Hindi makapaniwalang tinitigan niya sa mga mata ang babaeng napupusuan niya. Tinanong pa niya ito ng tinga. Kung ayaw mo maniwala, edi babawiin ko na lang ang oo ko. Hindi na ituloy pa ni Charmaine ang gusto niyang sabihin na magsisigaw ng yes si Hans. Malakas at bakas ang tuwa sa boses nito na tila ba nanalo sa loto. Lumipas ang isang buwan. Bago tuluyang nakamit ni Hans ang matamis na oo ni Charmaine, tanda ng pumapayag na itong maging magkarelasyon na silang dalawa. Isang buwan din ang inilaan ni Hans na araw-araw na dinadalaw ang dalaga sa bahay nito upang ligawan ito araw-araw. Walang araw na pinalampas si Hans, kahit may sakit ito ay nagpupumilit pa rin ito na puntahan si Charmaine at doon magpapaalaga. Sa tuwing dumadalaw si Hans sa bahay nila ay palagi itong may dala ng iba't ibang regalo para sa kanilang magkapatid. Katapusan lamang ng buwan ng Marso, sinagot ni Charmaine ang kanyang maliligaw. Halos magtatalon sa tuwa si Hans dahil sa bungad sa kanya ng kanyang nililigawan ay ang matamis nitong oo. Napangiti na lamang sina Charmaine sa tuwing naalala ang araw na sinagot niya ito na hindi niya naman talaga pinagsisihan sa lahat ng kanyang naging desisyon. Kahapon lamang ay ipinaalam ni Hans sa kanyang kasintahan na gusto niya itong ipakilala sa kanyang mga magulang. Ang ideya na ipakilala siya sa mga magulang ni Hans ay agad ng pakaba kay Charmaine. Iniisip niya kasi na baka di siya magustuhan ng mga ito. Agad naman pinakalma ni Hans ang kanyang kasintahan at sinabi na magugustuhan siya ng kanyang mga magulang. Mabait naman kasi si Charmaine at walang kapintasan na maaaring makita sa kanyang ugali. Nasa tapat na sila ng gate ng mansyon na tinitirahan ng mga magulang ni Hans. Muling nagbalik ang kaba na nararamdaman ni Charmaine nang tuluyang magbukas ang mataas na kulay itim na gate. Agad naman ang pinakalma ni Hans ang kasintahan niya at nagpatuloy sila sa pagpasok sa loob. Nakasalubong pa nila si Julian na kasama rin si Loretta
upang ipakilala na rin sa kanilang mga magulang. Nagpatuloy sila sa pagtungo sa dining area kung saan naghihintay na ang mga magulang ng dalawang Ginoo. "Good evening, Ma, Pa." Sabay na bati ng magkapatid na sina Julian at Hans, sabay halik sa pisngi ng kanilang ama at ina na magkatabing nakaupo sa gitnang bahagi ng mahabang lamesa. Napangiti ang dalawang matanda sa pagdating ng dalawa nilang mga anak. Doon nila napansin ang dalawang magagandang dilag na kasama ng kanilang mga anak. Dali ang nagbigay galang ang dalawang magkapatid na isa-isa silang ipakilala ni Hans sa dalawang matanda. Nagbano pa sila na ikinatuwa ng mga magulang ni Julian at Hans. Ang kaba na nararamdaman ni Charmaine at Loretta ay agad naglaho na parang bula nang makitang ngumiti sa kanila ang dalawang matanda. "Mukhang pareho kayong magaling pumili ng magiging kasintahan ng mga anak. Pareho silang maganda, mabait at marunong gumalang sa ibang tao. I'm so proud sa iyong dalawa ng kuya mo." Ngiti pa ng ginang sa magkapatid na labis na ikinatuwa ng dalawa. Napuno ng tawanan at hagikikan ang buong dining area dahil sa pagdating ni Loretta at Charmaine. Naging masaya ang kanilang hapunan dahil mabilis lamang pala pakisamahan ang mga magulang ng dalawang Ginoo. Mabait din ang mga ito na di maipagkakaila na magandang ugali ng mana ni Julian at Hans. Walang kahit anong mapanghuhusga na nakita si Charmaine sa mga mata ng ina at ama ng dalawa. Tila ba pantay lamang ang tingin nito sa mga mahihirap at mayayaman na talaga namang nagustuhan ng ugali ni Charmaine sa mag-anak. Nakilala rin nila ang isa sa mga pinsan ni Julian at Hans nang bigla itong sumulpot sa mansyon ng pamilya ni Hans. Si Jacob kasi ang pinakamalapit na pinsan ng dalawa, kaya malaya itong nakakapasok sa mansyon kahit kailan ito gusto. Magkaedad lang din sila Charmaine at Hans. Dahil sa nararamdamang saya ay hindi nila namalayan ang mabilis na paglipas ng oras at ang mga araw. Namalayan na lamang nila na mag-iisang buwan na pala silang magkakasama. Dahil sa tulong ni Hans ay nakabalik si Charmaine sa pagiging gulay vendor niya. Si Hans na rin ang sumagot sa pag-aayos ng sariling tindahan niya dahil sa matagal iyon na di nagamit kaya medyo kinalawang na at tumurupok na ang haligi nito. Paminsan-minsan ay dumadalaw sila sa mansyon ni Hans para bisitahin saglit ang mga magulang nito. Hindi lamang ang mga magulang ni Hans ang nakasundo ni Charmaine, kundi pati ang kumari ng mga magulang nito. Sa lumipas na mga araw ay tanging saya lamang ang naramdaman ni Charmaine na para ng panaginip dahil sanay siya na kapag nagiging masaya siya ay may nangyayari na masama. Ngunit winaglit na lamang niya iyon sa kanyang isipan. Ang isang buwan na saya ay nagwakas nang malaman ni Charmaine ang panggugulo ng ex-girlfriend ni Hans. Wala sanang pakialam ang dalaga sa muling pagbabalik nito sa buhay ni Hans. Ngunit isang gabi lamang ay nakatanggap siya ng mga larawan ni Hans habang nagkikipaghalikan sa ex-girlfriend nito. Agad bumugso ang galit na nararamdaman ni Charmaine. Naghalo ang sakit at lungkot sa kanyang puso. Hindi niya akalaing magagawa siyang lukuhin ni Hans. "Akala ko talaga iba sa mga lalaki na sisikmura na siray ng mga pangakong binitawan. Pero dahil sa ginawa mo, para mo na ring pinatunayan na nagkamali ako sa desisyon ng pagpili sa iyo." Agad na nilisa ni Charmaine ang mansyon ni Hans. Pilit man siyang hinahabol ni Hans, ngunit buo na ang kanyang pasya na iwan at hiwalayan ito. Nagmamakaawang hinabol at nakiusap si Hans, ngunit tanging galit at sakit lamang ang nakikita niya sa mga mata ni Charmaine. "Tama ka sa sinabi mo noon, Hans. Sa isang relasyon ay normal lang masaktan. Pero ang hindi tama ay ang magpatuloy sa isang relasyon na pareho na kayong nagkakasakitang dalawa. Tapusin na natin to, Hans. Sobrang sakit na kasi eh. Tama na." Matapos sambitin ang huling mga katagang ay tuluyan niyang nilisan ang mansyon habang patuloy sa pagpatak ng kanyang mga luha. Naiwang nakaluhod sa harap ng kanilang gate si Hans habang patuloy na umiiyak dahil sa paglisan ng babaeng pinakamamahal niya. Dahil sa nangyari ay naglugmok si Hans. Unti-unti na nitong napabayaan ng pagmamanage ng kanilang kumpanya na naging dahilan ng muntik na nilang pagkalugi. Mabuti na lamang
dahil tinulungan ng kumari ng kanyang ina ang kumpanya nila. Isang hapon ay dumalaw ang kumari ng kanyang ina at sakto namang nagmumukmuk lamang siya sa isang sulok ng sariling kwarto. Hawak niya ang 2 larawan ni Charmaine habang umiiyak. Isang larawan noong bata pa ito habang isa naman ay larawan noong nagselebra sila ng birthday ng dalaga. Lumapit ang ginang sa kinasasadlakan ni Hans at sinilip ang hawak nitong larawan. Ngunit dahil medyo malabo na ang mga mata nito ay di nito masyadong naaninag ang nasa larawan. Magmumukmuk ka na lang ba dyan hanggang sa makahanap ng iba si Charmaine? Ganun ba ang gusto mo, Hans? Tanong ng ginang na ikinatigil ni Hans. Napayuko na lamang ito habang hawak pa rin ang 2 picture ng dating kasintahan. Napailing si Hans. Wala akong ibang choice, Tita Jane. Siya na mismo ang nagsabi na ayaw na niya sa akin. Gustuhin ko mang wag siyang pakawalan. Pero kasi ang hirap makita yung mga mata niya na puro sakit ang rumireplika sa tuwing magagawi ang tingin niya sa akin. Agad siyang inalo ng ginang. Niyakap siya nito na ikinagaan ng kalooban niya. Ngunit hindi naging sapat iyon para mawala ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ganun na lang ba yun? Susuko ka na agad kahit di ka pa naman sumusubok? Akala ko ba mahal mo siya? Susukuan mo na lang ba agad ang babaeng mahal mo? Aba, para mo na rin sinabi sa kanya na hindi ka talaga karapat-dapat para sa kanya. Sandaling natigilan si Hans bago nag-angat ng tingin sa ginang na kausap. Pero paano kung hindi niya ako ulit tanggapin? Paano kung itaboy niya lang ako ng paulit-ulit? Tipid na pangiti ang ginang dahil sa narinig. Ang tanging sinagot lamang nito ay, paano rin kung hindi kanya ipagtabuyan palayo? Sandaling napaisip si Hans dahil sa kanyang narinig. Ang totoo ay, hindi yun pumasok sa kanyang isipan. Ang tanging tumatatak lang sa kanyang utak ay, galit sa kanya si Charmaine at wala na itong balak pang balikan siya. Mabait na bata si Charmaine. Maaaring nagalit siya sa'yo, pero hindi ka naman sigurado kung hanggang ngayon ay ayaw ka pa rin niyang makita at makausap. Huwag kasing matakot na sumubok ng mga bagay-bagay. Ang pagtanggap ng pagsubok ang tanging daan patungo sa kasiyahan. Lagi mo sanang tandaan yan, Hans. Dahil sa mga payo ng ginang ay, lumakas ang loob ni Hans na muling sumubok na kausapin ang kanyang dating nobya na si Charmaine. Sa laging pagdalaw ng ginang kay Hans ay, nakita nito ang determinasyon na muling mapasagot si Charmaine. Isang hapon ay, napatungo na sana si Hans sa bahay nila Charmaine nang hindi nito makita ang larawan ng dalaga noong bata pa ito. Tila ba nahulog ang larawan sa kung saan na agad ikinabahala naman ni Hans. Yun lamang kasi ang tanging larawan ni Charmaine nung ito ay bata pa. Kaya naman, agad siyang nangamba kung saan na ito napunta. Pabalik na sana si Hans sa kanilang mansyon upang tignan kung doon ba niya nahulog ang litrato ni Charmaine. Ngunit bigla ang tumunog ang phone niya, hugyat na may tumatawag sa kanya. Nang makitang si Julian ang tumatawag ay, agad niya itong sinagot. Hindi natuloy pa ang kanyang pagbati nang bumungad sa kanyang pandinig ang isang balita mula sa kapatid. Kuya, nahanap nila si Ate Janine. Si Ate Charmaine lang pala ang nawawalang anak ni Tita Jane. Narinig mo ba ako, kuya? Si Ate Charmaine ang nawawalang si Ate Janine. Tila ba nabingi si Hans dahil sa kanyang nabalitaan. Sandaling tumigil ang pag-ikot ng mundo niya dahil sa revelasyong narinig niya. Nang araw ding iyon ay dumalaw ang ex-girlfriend ni Hans sa kanyang opisina. Nung una ay akala niya pumunta roon ang babae upang manggulo muli sa kanyang buhay. Ngunit nagkamali siya ng inaakala dahil umiiyak itong humingi ng tawad sa kanya. I'm so sorry, Hans. Hindi ko sinasadyang gawin yun sa'yo, sa inyo ni Charmaine. Nagmahal lang naman ako. Bakit ang lala naman ng parusang natamo ko? Napakagat ang babae sa kanyang ibabang labi upang pigilan ang pagtuloy nitong paghikbi dahil sa labis na pag-iyak. Tama ka, nagmahal ka lang naman, pero hindi ibig sabihin nun na sapat ng dahilan ang pagmamahal mo para manira ng isang relasyon. May utak ka, Dayan. Alam mo ang pinagkaiba ng tama sa mali.
Okay na ako na aksidente mo kung nahalikan nung gabing yon. Pero ang hindi ko matanggap ay, bakit kailangan mo pang mag-send ng picture kay Charmaine? Ano yun? Binalak mo talagang paghiwalayin kami? Bakas man ang hinanakit sa boses ni Hans ay, pinanatili niya ang kalmadong boses upang pakalmahin ang sarili sa nagbabadyang pagbugso ng kanyang galit. Tangi iyak na lamang ang umalpas sa labi ni Dayan at di na muli nakasagot pa kay Hans. Naging hudyat iyon upang tuluyang iwan ang kanyang ex-girlfriend. Napakuyom na lamang ang kamao ni Hans na muling maalala ang sakit na idinulot ng ginawa ni Dayan sa kanya. Matapos ang tagpong naganap sa pagitan nila ng kanyang ex-girlfriend ay nagtungo siya sa bahay nila Charmaine. Mula sa labas ng bahay nila Charmaine ay may isang puting kotse na nakaparada sa gilid. Agad nakilala ni Hans na pag-aari iyon ng tunay na ina ni Charmaine na si Tita Jane. Nanatili si Hans sa loob ng kanyang kotse habang nakatanaw sa bahay ni Charmaine na hindi kalayuan sa pinagparadahan niya ng kanyang kotse. Napatuwid ang likod ni Hans na makalipas ang 2 buwan ay muli niyang nasilayan ang mukha ng pinakamamahal niyang babae. Kasama ni Charmaine ang kanyang tunay na ina habang ang mga ito ay nag-uusap. May sinabi lamang si Tita Jane kay Charmaine na inilingan naman ng dalaga bago ito tuluyang umalis sakay ng puting kotse. Papasok na sana si Charmaine nang matigilan ito dahil tanaw niya mula sa di kalayuan ang nakaparadang kotse ni Hans. Napabuntong hininga si Charmaine bago nagpa siyang manatili sa kinatatayuan niya ang kotseng kinaroroonan ni Hans. Tila ba biglang nabuhayan ng loob si Hans at dali-daling lumabas sa kanyang sasakyan. Kinakabahan man, ngunit nagpatuloy siya sa paghakbang palapit sa kinatatayuan ng dating kasintahan. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa ba sapat yung pagdudurog ng ginawa mo sa puso ko? Malamig na tanong ni Charmaine. Agad na pangiti ng mapait si Hans dahil sa sumbat sa kanya ng dating kasintahan. Hindi lang naman ikaw yung nasaktan, Charmaine. Hindi lang ikaw yung nadurog. Agad na paiwas ng tingin ang dalaga dahil sa nabakas itong sakit sa mga mata ni Hans. Hindi lang ikaw yung may pakiramdam. Hindi lang ikaw yung pwedeng masaktan. Sana naisip mo rin na tao lang din ako. Nakakagawa ng mga pagkakamali at nakakaramdam ng sakit. Mahal kita, Charmaine. Mahal na mahal. Pero siguro nga, tama ang desisyon mong maghiwalay tayo. Ibibigay ko na sa'yo yung distansya na gusto mong mahal ko. Patawad sa huling pagkakataon. Pilit mang ginagawang matatag ni Hans ang kanyang kalooban. Ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay dahil sa pagkakataong tinalikuran niya ang babaeng mahal niya ay sunod-sunod na umalpas sa kanyang magkabilang mga mata ang mainit na mga luha. Taon na ang lumipas, simula nung huling magtagpo ang landas nila Charmaine. Ang huling naging alala niya rito ay nanatiling nakabaon at nakatatak sa kanyang isipan. Magmula sa mga ngiti hanggang sa sakit at ang mga luhang walang nakalimutan ni isang detalye ng kanilang istorya. Taon man ang nagdaan, ngunit sigurado pa rin si Hans na mahal pa niya si Charmaine. Araw ng opening ng kanyang itinayong bagong business, ang lahat nagdidiwang para sa kanyang tagumpay. Ang bagong negosyo ay ipinangalan niya sa kanyang nag-iisang minamahal na si Charmaine, Mains Market. Ang Mains Market ay itinayo ni Hans para sa mga gulay vendor. Isa rin sa dahilan kung bakit niya ito itinayo ay upang maging alaala niya sa nag-iisang babae na nagpasaya sa kanya at nagpaluha. Abala si Hans sa pakikipagbiruan sa kanyang kapatid na si Julian dahil pilit itong ipinagpipilitan na pinagawa iyon ng kanyang kuya bilang handog kay Charmaine na palagi itinanggi naman ni Hans. Natigil lamang ang kanilang agromento nang biglaang lumapit ang tunay na ina ni Charmaine upang siya ay batiin sa kanyang tagumpay. Kamusta ka na, iho? Congrats sa bago mong negosyo. Siguro akong magiging matagumpay ka sa mga plano mo sa buhay. Agad namang natuwa si Hans habang kausap ang ina ng dati niyang kasintahan. Matapos makapagpasalamat ay biglang sumulpot si Charmaine sa kanyang likuran. Ma, nasan ba si Loretta? Kanina ko pa siya hindi mahanap dahil sa dami ng tao dito. Nakasimangot ang mukha ng tanong ni Charmaine sa sariling ina. Ngunit agad na palitan ng gulat ang ekspresyon ng mukha nito
na mapadako ang kanyang tingin sa kausap at kaharap ng kanyang ina. Maiwan ko muna kayong dalawa. 1 taon na ang nakalipas. Siguro naman ay pareho na kayong handa upang harapin ang isa't isa. Nakangiting tinapik ng ina ni Charmaine ang balikat ni Hans bilang suporta sa binata, samantalang niyakap at hinalikan sa pisngi naman niya ang sariling anak. Sa kabila ng dami ng mga tao sa kanilang paligid ay binalot ng nakakailang na katahimikan ang pagitan nilang dalawa. Nagkakatingin man ngunit walang nag-angas na maunang magsalita sa kanila. Hanggang sa hindi natiis pa ni Charmaine na magtanong. Bakit Mains Market ang pinangalan mo sa bago mong negosyo? Hindi inaasahan ni Hans ang naging tanong ng dating kasintahan. Agad din naman siya nakabawi sa gulat na naramdaman at tipid na ngumiti kay Charmaine. For remembrance purposes only. May isa kasing babae na hindi ko magawang kalimutan dahil hindi ko siya kayang kalimutan. Sagot ni Hans na ikinaiwas naman ng tingin ni Charmaine. Hahakbang na sana paatras ang dalaga papalayo sa kinatatayuan ng dating nobyo. Ngunit huli na ang lahat dahil bigla na itong lumuhod sa kanyang harapan habang may hawak na promise ring. I'm so sorry sa sakit na pinaramdam ko sa'yo. Kung alam mo lang yung tunay na nangyari nung araw na yun, Charmaine, hindi kita niloko dahil hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Hindi ako nakipaghalikan Hindi natapos pa ni Hans ang nais niyang sabihin nang patahimikin siya mismo ni Charmaine gamit ang hintuturo nito na idiniit sa labi niya. Alam ko na ang katotohanan, Hans. Matagal na. Simula pa nung huli tayong nagkita. Humingi ng tawad sa akin ng ex-girlfriend mong si Dayan at sinabi ang katotohanan. Sa totoo lang, di ako naniwala sa kanya. Pero nung tinalikuran mo ako, doon ko napagtanto na tama lahat ang sinabi niya. I'm sorry dahil hindi ako nakinig sa paliwanag mo. Sorry dahil hindi ko pinansin yung nararamdaman mo. I'm so sorry, Hans. I'm really sorry. Unting-unting na mo ang luwas sa mga mata ni Charmaine nang tumayo si Hans mula sa pagkakaluhod nito at niyakap siya ng mahigpit. Huwag kang mag-sorry. Nangyari na ang nangyari. Tapos na yon. Ang importante ay may natutunan tayo pareho. Huwag mo na akong talikuran at iiwan ulit, ha? Baka mamatay na ako kapag nawala ka ulit sa akin. I love you, love. Tila ba nanalo sa loto si Hans nang tumugon din ng I love you to si Charmaine. Makalipas lamang ang 3 buwan ay nagpropose na si Hans kay Charmaine at inaya na itong magpakasal. Kahit na 2 taon pa lamang sila magkakilala ay walang pagdadalawang isip na pumayag si Charmaine sa alok nito sa kanya dahil simple lang ang gustong kasal ni Charmaine ay yun ang sinunod ni Hans. Kinasal ang dalawa sa simbahan habang simple lamang ang tema ng kanilang kasal, sapat na mga palamuting pink at puting rosas upang kahit papaano ay maging memorable ang pinakamahalagang araw ang pagiging isa nilang dalawa ni Hans. Matapos ang kasal ay sinagot na ng mga magulang ni Hans ang trip to Thailand ng honeymoon ng dalawa. Nagbunga ang kanilang pag-iisa ng isang anghel na babae. Ang ganda niya, Hans. Para siyang anghel habang natutulog. Sambit ni Charmaine habang nasa magkabilang pisig niya ang sarili niyang anak na bagong panganak pa lamang. Agad namang sinang-ayunan ni Hans ang sinabi ng kanyang misis na ikinalawak ng ngiti ni Charmaine. Saglit sumingit ang isang nurse sa usapan ng mag-asawa. Tuwang-tuwa sa pagkasilang ng tila anghel nilang anak at tinanong kung ano ang ipapangalan nila rito. Ang pangalan niya ay Chantel, nahangos sa pangalan ng papa niya na si Hans. Na mapangalanan ng kanilang anak ay agad inasikaso ng mga doktor ang bata at pati na rin si Charmaine. Dahil sa sobrang pagod ng panganganak ay mabilis nakatulog si Charmaine. Matapos makapanganak si Charmaine ay ikinasal naman sina Loretta at Julian. Kung simple lang ang naging kasal ni Hans at Charmaine ay kabaliktaran naman ang naging kasal ng dalawa. Isang beach resort naman ang napili ng dalawa na ikasal. Beach wedding kasi ang dream wedding ni Loretta, kaya yun ang sinunod ni Julian. Natapos ang kasal at nagsipwesto na ang mga wala pang
asawa ng mga babae sa baba ng entablado upang saluhin ang bouquet of white roses na hawak na Loretta. Nagunahan ang lahat sa pagsalo, ngunit ang nakaupong si Jacob na pinsan ni Hans at Julian ang tanging nakasalo. Agad nagreklamo ang lahat dahil sa nangyari. May iba pa natawa dahil baka gawa raw iyon ng tadhana. Inulit nila ang paghagis sa kumpol ng puting rosas at ngayon naman ay sumakto ito sa kamay ng kasalukuyang nakaaway ni Jacob. Nung pumasok kasi si Jacob sa isang coffee shop upang subukan ang tindang kape ng mga ito ay nakaengkwentro niya si Sheila, ang matalik na kaibigan pala ni Loretta. Nagtawanan naman ang lahat at napangiti. Tadhana nga naman, sadyang mapaglaro ko minsan. Sigaw ng ina ni Jacob, nakatabi lamang ng kanyang anak at ina ni Hans at Julian. Bago natapos ang espesyal na araw na iyon ay, nakatanaw ang mag-asawang sina Charmaine at Hans sa nagkakasiyahang mga bisita. Nagsisisi ka ba na simple lang ang naging kasal natin? Biglang tanong ni Charmaine sa kanyang asawa habang nakasanda sa matigas na balikat nito. Karga ni Hans sa isang braso ang kanilang 1-year-old na anak, samantalang si Charmaine naman ay nakayakap sa bewang ng kanyang asawa na si Hans. Pareho nakatanaw ang magkayakap na dalawa sa nagkakasiyahan nila mga kapamilya. Habang papalubog na ang araw sa kalangitan, medyo lumalakas na rin ang alon sa dagat dahil sa magtatakip silim na. Bakit naman ako magsisisi sa isang simpleng kasal na gusto ng taong mahal ko? Napangiti si Charmaine dahil sa narinig. Mahigpit na napayakap siya sa kanyang asawa na humangin bigla ng malakas. Tinangay tuloy ang hanggang bewang ang kanyang buhok. Alam mo mahal, wala naman talaga akong pakialam kung bongga ba o simple lang ang kasal natin. Hindi naman doon nasusukat ang pagmamahalan ng dalawang tao. Ano ngayon kung simple o bongga ang kasal, kung di mo naman mahal ang taong pinili mong pakasalan at iharap sa altar, di ba? Okay na ako sa ideya na ikaw ang papakasalan ko. Bongga man o simple ang mapili mo. Basta ikaw at ikaw lang ang makakasama kong mangako sa harap ng Diyos. Solved na ako roon. Mas lumawak ang ngiti sa labi ni Charmaine dahil sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ganun ang magiging sagot sa kanya ng taong napili niyang mahalin at pakasalan. Masaya ako na tama ang naging desisyon ko na piliin ka, Hans. Noong una ay nagduda pa ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero dahil sa araw-araw mong pinapatunayan ang iyong sarili sa akin ay humantong ako sa desisyon na makasama ka. Salamat mahal, lagi mo akong pinipili sa araw-araw. Salamat sa inyo ng anak natin si Chantel. Patuloy na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Hindi naging madali ang pagpapamilya na kinakaharap ni Hans at Charmaine dahil minsan ay may pagtatalo rin nangyayari sa pagitan ng dalawa. Tanging si Hans na lamang ang sumusuyo sa kanyang misis upang sila ay magkabati na. Hindi man naging madali ang bawat araw, ngunit palagi nilang pinipili ang isa't isa araw-araw na naging dahilan ng mas lalong pagiging matatag ng kanilang binubuong pamilya. Sa pagpapamilya ay mahalaga ang pagiging matatag dahil sa hamon ng buhay ay may mga pagkakataon na ilulubog kayo ng tadhana. Ngunit kung ikaw ay matatag upang labanan ang tukso ng sumuko sa buhay ay talagang matatalo ka sa laban ng buhay. Mahalaga rin ang punuin ng pagmamahal ang isang pamilya upang hawak kamay na lumaban sa mga dagok na dumarating sa araw-araw. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Hans at Charmaine. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.